sa atin. Kung wala Panginoon, wala tayo dito sa ating mundo kinagtatayuan. Kaya mga kapatid, sabihin po ating awitan ng ating Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, pag-isahin mo po kami. Sa ilaw po kami papupuri at papasalamatan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Yes, hallelujah, hallelujah, Lord. Sa mo, magpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala. Kabahabahagi sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Bago nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala. Sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, mahalin ka sa aming buhay. Nagsusumaho, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala. Sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Sahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Samahan mo po kami sa oras. Kapag mo po kami hindi ng pag-ibig at ng pangalagaan. I-comfort mo po ang bawat puso na inyong. Huwag mo pong hayaan na aming puso ng kaaway at kami magkaroon ng galit sa aming mga puso. Lord, hayaan mo na patuloy kami maging mapagpakumbaba, maging mapagpagawa, maunawin ko. Lord, wala akong limit sa inyo. Alam niyo po kung ito ay pagkukunwari lamang, Panginoon. Lord, nakikita mo yung puso namin kung paano kami nalulungkot sa pangyayari. Yes. Kung paano, Panginoon, namin nais ikaguyod at patuloy na sumunod sa iyong mga salita. Lord, bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami, Panginoon, ng confidence sa Lord God.
bigyan mo kami ng banal na Espiritu mo, Panginoon, na palaging gustuhin na mabigyan ka lamang ng kapurihan, Panginoon. Lord, indeed, katulad ng sinabi, Panginoon, ni Pablo, Panginoon, kung kami ay mga man-pleaser pa, then hindi natin ito kaya please. Lord, we have to choose, Panginoon, between men and God. And we are standing, Panginoon, right now. Tinatayuan namin, Panginoon, ang pansamba namin ay natatangi lamang, Panginoon. Tunay na Diyos na buhay. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na tumawag sa amin. Ang Diyos na nagpatawad sa amin. Ang Diyos na nagmahal sa amin. Ang Diyos na tumanggap, Panginoon, sa aming karumihan, sa aming mga kahilaan. Salamat, O Lord. At binigtis mo kami, Panginoon, at pagkakaisa at tulad ng awit, Panginoon. Iisa lang, Panginoon, ang gusto namin, ang makapagbigay, Panginoon, ang pagbubukin sa iyo. Hindi lang sa aming mga oras, sa aming palakasan, sa aming financial. Lord, we want to give all glory to you alone, Panginoon. Lord, basagin mo ang mga puso namin sa oras na iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, kung papaano mga nagmamahal, ay gayon pa rin kaming magmahal, Panginoon. Papaano kang nakakatawad, ay gayon din, Lord. Kung papaano kang naglingkod, gayon din kami maglilingkod, Lord. Lord, alam mo yung kalungkutan ng bawat isa. Lalong-lalo na Panginoon yung kawalan ng mga kapatiran namin, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, patatagin mo po sila, Amen, sa kanilang mga desisyon, Lord God. At huwag mo pong hayaan, Panginoon, na ma-stumble sila, Lord God. Lord, nakita mo kung paano yung development nila, kung paano, Panginoon, yung paglago nila sa pananampalataya, paano sila naging committed sa kanilang mga ministry. Lord, alam ko hindi pa po kami mga perfect, pero nandun na po kami step by step. Kaya po kami nandun po, Lord. Nawa, Panginoon, may pag-asa pa kami, Panginoon, na bukas, O Lord, kaya nawa, mabuhin ko ang puso, Panginoon, ng aming pastor, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, nire-rebuke namin ang spirit of pride in Jesus' name. Nire-rebuke namin ang spirit of egoism in the name of Jesus. Nire-rebuke namin ang spirit of jealousy in the name of Glory Jesus. and honor to Glory you, and honor Lord to you, Lord. Oh, exalt the names of God, the name of Jesus, Lord. We rebuke all Lord in the name of Yes, O Jesus. Lord. We rebuke Hallelujah. Yes, O God. that they take refuge only in your Yes, O name, Lord. God, in the name of sa kanilang sariling kakayanan at kalakasan, Panginoon. Lord, wala po kami kayang gawin, ina-accept namin. Puro po kami, Panginoong mga patuloy pa rin na nagkakamali at nagkakasala. Wala kami kayang gawin, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan. Kaya sa oras na to, O Lord God, nagsusumamo kami sa iyo. Ang Banal na Espiritu mo, siyang mag-reveal. Ang Banal na Espiritu mo, magbigay ng comfort sa amin. Yes, O Magbigay Lord. ng joy, O Lord God, na sa aming gagawin, O Lord God, sa aming magiging decision bukas, O Lord God. Samahan mo kami. Yes. Samahan mo kami, Panginoon. Natayaan mo, Lord, sa aming mga gagawin ngayon, sa exhortation, O Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah. Ay, mangusap ka po at sa aring mga prayer pamamaya, Lord, sa iyo po namin pinagkakatuwa. Amen. Higit lalo, Lord, pinagpapasalamat namin yung pagtulong ng bawat kapatid, O Lord. Panawagan mo, hindi kami ni Pastor Bernard, O Lord, kung magpatawagan mo ang kanilang sinuwan, O Lord. Pagkayaan mo, Panginoon, sa magitan exhortation namin, mapapurihan ka lang namin, wala nang iba, ikaw lamang, Panginoon. Amen. Ito ang aming panalangin, in Jesus' name. Amen. Okay, let's, tayo po ay mag-exhort ng maiksi. Nasa po yung ating camera? Ayun, nandun na ako. Okay. Actually po, di po ba, nakakalukot talaga, di ba? Ang ating message ay victory sa isang buwan. Overcomer. Tayo mga overcomer. Pero papatunayan natin sa kaaway na tayo overcomer. Okay? At syempre, hindi natin magagawa yun kung hindi natin kasama ang Banal na Espiritu. Katulad nga po nung di ba? Background,
of glory and honor. Ang siyang kasama natin, ang banal na Espiritu na nasa puso natin, ang siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, bakit tayo nakakapagpatuloy. Sabi ko nga, parang hindi ako stress masyado sa sitwasyon nito. Kasi kinukomfort ako. Okay? Ngayon, alam niyo po ba, ang nagagawa ng prayer sa bawat isa sa atin, bakit kaya ang sinabi ng salita ng Panginoon sa 1 Thessalonians 5:16 hanggang 18. Ang sabi niya doon, rejoice always. O may rejoice, no? Hindi naman porque nakita na tayo umiyak, tayo hindi tayo masaya. Meron po tayong tears of joy, di ba? So rejoice daw, rejoice. Where is my time? Rejoice tayo. Victorious tayo. Bakit? Okay? Sabi sa 17, okay, huwag po muna natin nakalimutan. Napaka-importante. Rejoice always. Rejoice. Bakit? Yung ating salvation, mga kapatid, di ba? Yung pagmamahal ng Panginoon, pag maalala mo lang, eto ako dati, pero talaga naman, tinanggap ako ng Diyos. Ang minahal niya ako. Pinatawag niya ako. Pinagpala niya ako. Meron talagang dahilan para mag-rejoice. Amen? At pagkatapos, sinundan po niya sa 17, pray without ceasing. Amen. Manalangin ng walang pokna. Pokna. No? Ang palasak na walang humpay. Pray without ceasing. Manalangin ng walang tigil. Yun po ba literal na dire-diretso nga nagsasalita? Hindi po. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, tayo po ay manalangin. Kasi tinuloy niya sa 18, give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Bakit po kailangan tayong palaging nananalangin at palaging nagpapasalamat? Kasi ito daw po yung will ng Diyos sa atin. Ang sabi po, yung prayer is a form of communication. Amen? Naniniwala mo ba tayo? Ito yung communication. Parang sa isang relationship, kami ni Pastor Bernard, kung wala kaming communication, baka matagal na kami divorce. Sino ba? Ganon din sa magkakaibigan. Pagka hindi sila nag-uusap, may something. Amen. Amen? Pag hindi nakikipag-usap, may problema. Amen po ba? Kasi, bakit po? Bakit mahalaga yung palagi mong kausap yung tao? Kasi nakikilala mo siya. Kapag ka nakikinig ka sa kanya, nakikilala mo siya. At ikaw naman, pinapakinggan mo siya, pinapakinggan ka niya, nakikilala ka niya. Sa pamamagitan ng palagi kayong nag-uusap at palagi kayong magkasama, mas higit po natin nakikilala yung bawat isa. At ang sabi nila, kung sino po yung palagi mong kasama, ay maa-adapt mo kung ano yung karakter niya. Amen po ba? Amen. Kahit po sa Bible, ang sabi, bad companion corrupts character. Yung mga masasamang mga kaibigan o mga sinasamahan natin ay nakokorrupt. Ibig sabihin, nahahawaan tayo. Sige, kausapin mo lang ng isang linggo, yung kaibigan mo palaging mura ng mura, magtataka ka, ikaw din pala mura na rin. No? Kausapin mo yung taong palagi puro problema, aba ikaw din lumong-lumo ka. Kahit hindi mo problema, parang nandulumo ka. Parang wala namang problema, pero ikaw ay lumong-lumo. Paano bulol? Na? Bulol. Alam mo bulol ka, Ellen? Adaptive. Hindi po. Kahit po yung estilo ng pananalita, minsan nakukuha natin, di po ba? So, ito po yung nakahalagahan na kapag palagi natin kasama, palagi natin kausap, nakukuha natin yung kanilang karakter. Kaya sabi ng Panginoon, pumili tayo ng mga tamang kausap. Piliin natin yung mga masayahin, yung positive ang sinasabi, hindi yung palaging bully, hindi yung mga mapamintas. Titingnan mo, ikaw di mapamintas ka na rin kapag palaging gano'n ang kasama mo. O bakit ko po nasabi yun? Kasi nga pala, kapag kung sino lagi mo kasama at lagi mo kausap, maa-adapt mo yung character niya. Ngayon, kung ang lagi mong ginagawa ay nananalangin, sinong lagi natin kausap? Yes. Ang Panginoon. So, yung character ni Jesus Christ ngayon, nabibuild sa atin. No? O, kaya naman pala, kapag merong ganitong issue, hindi ka agad nababother.
Hindi ka agad nagagalit, hindi ka agad nagre-retaliate, no? Nandoon pa rin yung pagpapakumbaga, nandoon pa rin yung pangunawa, nandoon pa rin yung pagpapatawad, nandoon pa rin yung pasensya mo talaga, yung hinakabaan mo, para maayos kung ano man ang sitwasyon na meron. Kasi yun yung character ng ating Panginoon. Kung lagi natin siyang kausap ng kausap, ito yung mga character niya, ang magiging character natin. Kaya pala, Lord, sabi kong ganyan, parang hindi ako naiinis kay, di ba? Kasi may ganun doon. Baka sabihin niya na nag-aaway po tayo. Bakit ganun hindi ako naiinis sa kanya? Bakit parang mahal ko pa din siya? No? Parang kausapin niya lang kami, ayos na. Alam niyo po yun, ito po, Lord, ikaw po ang nakakakita. Ay, hindi po ako makakapagsinungaling. Pero ito po talaga yung tunay na nangyayari. Kaya ang sabi, nung isang kwento, no, ano bang napapala mo sa kakapanalangin ng kakapanalangin? Mahirap ka pa din. No? Hindi ka pa rin mayaman, wala ka pa rin kotse, palagi mong pinapanalangin yan, ganito, ganyan. Wala ka pa rin jowa, walang ganito. Ang sabi po nung sumagot, sabi niya, hindi ko pa nga nakukuha yung sagot ng Panginoon. Pero, binabago niya ako araw-araw. Hindi na, kumbaga, tinuruan niya ako tanggapin yung present situation ko. Kasi hinahanda ako ng Panginoon sa darating. So, ganito po yung ginagawa ng Panginoon pagkapalagi tayong nananalangin. Kaya napaka-precise ng salita ng Panginoon. Kaya dapat tayong rejoice. Always. At palaging manalangin na walang pukmat. Pag masaya ka, di ba, lagi kang gusto mo, may kausap ka. Kapag malungkot ka, ayaw mo nang may kausap, di ba? Nabubisit ka nga pag maingay o madaldal. Ano ka ba? Ikaw na lang lagi nagsasalita, di ba? Pero, pag meron kang joy sa puso mo, you're always rejoicing, no? Knowing na may mga bagay na nangyayari. How much more kung ang Diyos, alam mo, na eto siya, kalapit, eto lang, kalapit-lapit mo lang siya. 24/7 ika ka, no, nakikinig sa'yo. Di ba ang sarap makipag-usap sa Panginoon? So, yun po ang nagagawa ng prayer meeting. Yun po yung nagagawa ng mga corporate prayer, yun po yung nagagawa ng personal prayer natin. No? Hindi kailangan tayo ay meron 1 hour, 2 hours, meron tayong time frame. Talagang ako po, naging for the glory of God, basta pag merong bagay na dumaan sa akin, na talagang naramdaman kong something na medyo may mabigat sa tao, kahit na hindi sa isip ko, ang timano po yung dila ko, nag-aano na siya, nag-automatic siya. Sabi ko, Lord, sino bang pinagpupray ko nito? Kasi nagtatang siya eh. Lord, ano ba ito? Bakit ganito? So, ganun po ang ating nagiging character, na kahit hindi natin kakilala, pag tumaan, masisense mo may kabigat ng tao na yun. Bigla ko nagpupray na hindi mo nalalaman. Kasi ganun ang ating Panginoon, ang character niya. Compassionate, merciful, di ba? Ito siya eh, ito yun. At yun yung character na na-adapt natin. Kaya minsan, pero talaga nagpo-provoke na. Talagang gusto ka talagang ilagay doon sa sagad na ugat. Parang bubuyuin ka talagang magalit. Pero magtataka ka, bakit hindi pa ako nagagalit doon? Eh, samantalang dati, kataray-taray ko. Talagang ang bibig ko, parang yung machine gun, no? Talagang walang tigil. Talaga naman. Sabi ko, eto pala yun. Eto pala yung sinasabi. Pag nagbababad tayo sa panalangin, binabago tayo ng Panginoon. At ito pa yung matindi. Sabi ni Pastor kanina, hindi po yun joke pagkadating sa spirituality. Kasi ang sabi niya, paano yung bulol, magiging bulol pa din. Kapag po nandun tayo sa malalim na panalangin, magtataka ka, you are already praying in the Spirit. Kaya ang sabi niya, di ba, meron kayong mga growing. Kasi hindi natin masabi sa letra natin kung ano yung nilalaman ng ating mga puso. At yung banal na espiritu, ang siyang tutulong sa atin, i-reveal niya sa atin kung ano yung mga dapat na pinagpapray natin. Kaya nagtataka ka, dire-diretso ka na ngayon. O kaya minsan umiiyak ka lang, yun pala yun yung language na ng kausap mo, na-adapt mo na. At syempre, yun nga po, pagka nag-pray ka na in tongues,
sabi nila, tongues could be marami, no? Meron pong mga yung talagang literal na mga tongues ng ibang mga bansa at meron pong angelic tongues na ang Diyos at ikaw lang ang siyang nakakawala. Okay? Kaya ganun po kapag tayo malalim tayo sa panalangin, yung kausap natin pati yung kanyang language, katulad nun, yung pero hindi bulol. Yung language ng ating Panginoon na adapt natin. Amen? So, yun lamang po. At, So paano yung tahimik? Wala sila maano, tahimik lang. hindi, alam ko yung puso ko. Meron talagang ano eh. Pero ako mas, ko na may boses ako na namin. May boses talaga. Sige po, baka sinong may gustong magdagdag, maaga pa po. Makatipid ka sa akin lang, gandang-ganda ka sa akin. So, sa akin naman na-miss na ako kasi once na may nag-iisip ako, may binabanggit ako sa SC5. Just pati nakita agad ni Lord in 24 hours. Lagi nangyayari. Kaya kung minsan nagugulat na ako, Lord, unahan niya ba talaga? Kasi pag, yun ang pinaka-the best pag yung lagi kayo natutok kay God. So, yung hindi mo akalain, nangyayari pa. Ibig sabihin, kumikilos yung Holy Spirit. So, yun po yun. Ikaw Kuya PJ, yung nag-start ka na, kahit hindi yung mahaba, diba, dati, basta lang, tulog na, diba? Eh ngayon, ano po yung mga bagay na nabago sa'yo? Sabihin, na-adapt mo na sa karakter ng ating Panginoon. Para sa yung dati mainit po kasi talaga yung Kita ko yun. Alam namin. Na-witness pa namin yun eh. Totoo naman yun. Ako witness niya yung kuya. Okay. Sa pananalita po yung dati kasi kahit ako nag-chat yung bago talaga lang ako. Talagang ako palamura din talaga na. Pero ngayon, pagka may naririnig ako na meron ako yung nahupan na nagagalit din ako sa wife. Pwede naman pwede ka naman magsalita na nagalit ka lang. Hindi mo naman pwede sabihin na mo kailangan pumurahin yung sa tao. Yan ang papasok na unti-unti ka pinabago. Unti-unti na pinag-aharian ng Holy Spirit. At yung puso mo ay nakakaroon na ng guard. Yan ang pinaka-best. Okay, Ate Rona. Ako, sa prayer is... Ay, pagbuksan po muna natin ng gate si Ate Edwin. Para pagkakaroon natin sa prayer. Pwede, sila ako yung Group 1 yun eh. Katulog na. Ako sa prayer is natuto maraming yun nga sabi nila, not every time that you seek God, you will gain. There are things that you will lose. So, ang daming nawala sa akin, simple yung nawala yung worries, nawala yung depression, nawala yung anxiety, nawala yung pagiging self-measure. So, ang daming nawala. It doesn't mean that when you are with God, you have to gain. It is all about you will lose also the things that you have lost. Amen. Because this is not only, we're not only seeking for gain from our Heavenly Father, we are seeking also for the transformation and the renewing of our heart. So yun yung ko. At saka yung excitement ko na to be alone. Kasi maano ko manalangin, hindi ako mapanalangin na maraming tao. Gusto ko manalangin na yung personal always yung panalangin ko. At saka gusto ko rin matuto na manalangin for sa pangkalahatan kasi mostly yung panalangin ko is between me and my God. So masyadong siya intimate always. So sometimes pag may prayer meeting, general kasi ng panalangin kaya kailangan na natin maging general. So yun lang din yung gusto ko ma-learn, manalangin for everyone, para sa pangkalahatan. Kasi I believe na when 1 and 2 are gathered in His name, talagang mas malakas ang impact nun sa ating Panginoon at masyado siyang nalulugod. Pag may nananalangin na hindi lang isa, kundi marami para sa Kanya. Tsaka yung mga prayer warrior, yun yung mga talagang inaano ng Panginoon, dinidilig ng Panginoon. Hindi mo na yung share mo. Sige na, at madaling na imakti ang
Okay. Okay. Ikaw, Daddy. Ako nabanggit ko na dati na ang pagiging complete na Christian, kinakailangan mo ng tatlong service atin. At lagi naman, kahit sa kanong magpunta, lagi may ganun. Prayer meeting, Bible study, at yung worship service. So, bakit hindi na lang sabihin na umaatin man ako ng Friday service o kaya ng worship service, ba't kailangan ko pati ng Bible study at ng prayer meeting? Madalas yung natanong eh. Isa naman, nag-prayer meeting naman ako, siguro enough na eh, parang hindi na ako mati ng Friday at kaya ng Bible study. Or, vice versa, Bible study naman. But to be honest, ang completeness na sa Kristiyano, kinakailangan mo nito. Amen. Malagi natin sabi, the only thing that can change our character is by prayer. Walang way, wala pong way. Ano ba, nagbabasa ko ng Bible study o nakikinig ko ng Bible study? Do you think the Bible study can change my character, my heart? No. Kasi yung Bible study kasi, you're gaining knowledge. Ini-impart sa iyo kung paano yung paniniwala yung ganito, kung paano experience niya, kung baga sa ano, you are exchanging information. But yung true character kasi ng isang tao, sa umagitan lang ng prayer, katulad ng binanggit mo, kung sino lagi kausap mo, nagiging kawangis mo. Kaya sabi na ating Lord, sabi niya, is changing us from glory to glory. Ang akala ko lang natin, pag nagsisimba tayo, ganun ang ginagawa. Hindi yun. Pag sinabi ng ating Lord from glory to glory, it means nakikipag-communicate ka sa Kanya. Magandang example din, Pastor Bernard, na basa ko kanina umaga. Si Moises mismo. Naging yung Yung laging awa. nag-uusap. Pati yung mga Israel lang dumalayo sa kanya kasi Tama po yun. Napakasakit. Kasi sabi nila, nung panahon daw nung nagningning si Moses, parang somehow, binigay siya ng liwanag ng ating Panginoon Parman. Hindi po. Because yung continuous na communication, ang tagal kasi nag-usap eh. 40 days and 40 days sila nag-usap. Na-adapt niya yung life. Tama. Yung, kaya ang ganda ng aura mo, no? Because it is God who gave you these things. Amen. At paano nangyari yun? Kasi nga yung ating prayer life, nabubuhos po natin. Kaya pagka ang isang Kristiyano po, na matagal na, pero hindi naman nakikita yung pagbabago, there's something wrong with the prayer life. Automatic po yun. Diba? Lagi natin tatandaan na yung the wisdom nagpa-pop up. Kasi ang talino kasi nila, knowledge pop up ang pinakalok mo doon. Kasi bakit? Kasi without prayer, without character, ang dali sa'yo magyabang ka. Sabi kong alam ng Biblia, back to back yan. Kahit ano, kaya ka paliwanag yan. Pero look at the way his life, yung life. Sabi ko ma-evangelize. Oo. Makikita kagad natin na hindi nagre-reflect sa bawang buhay natin. Tama, kinakailangan natin ng wisdom. Amen. But we need also to change our character. Amen. Kasi paano ka mag-wisdom, hindi naman nakikita sa buhay mo. Wala paano yung knowledge mo, wala namang wisdom doon. At pinakano po doon. Then, importante yung Friday service. Kasi ang Friday service is a commandment of God. Dito kasi, nagbibigay ka ng fire doon sa mga kapatiran mo. Na isi-share mo yung fire sa kapatiran. Kaya yung tatlong service na yan, dapat lagi tayo nito doon. Na lagi tayong hindi natin binabaliwala yan. Not only for the personal life, even sa mga prayer meeting. Because sa ganitong klaseng gawain, malaki nagbabago po ng ating Panginoon. And let us remember na yung purpose kasi ng prayer meeting before, no? It is before po ng service. Ginagawa po yan, katulad natin ngayon, tomorrow service, prayer meeting. Sa Pilipinas, ganyan po yan. Pagka Sunday, normally, Saturday yung kanilang prayer meeting. Why? Because they are declaring the victory. At pag nakita agad ng Lord na, look at the Holy Spirit. Thursday pa, talaga ando na yung fire nila. And you think God will, magmamaramot sa presence ng Holy Spirit. Kaya kung tatandaan po natin for the past many Fridays, we have sa baba. Napakaganda ng mga awitin, napakaganda ng what? Because Thursday pa lang, we pray already. We trust already na itong mga bagay na ito, dapat Panginoon lang ang siya tayo magbibigay. So, importante po ang prayer sa bawat. Okay. So, kapag nakita natin ang kapatid at nagniningning, alam mo na. Ganun. Hindi lang blush on niya. Hindi Baka dahil sa makeup, ha?
yung parang nakaano, Nagniningning. yung aura ba? Hindi sa totoo lang, Yung dati malungkot, nagiging masaya. Tumitisoy. hindi si Kuya PJ nun, ano yun? Oo. Karin talaga yan siya noon. Mohok. No, hindi, pati yung ano niya, kapag sumagot, talagang siga-siga pa. Ang isa pang dagdag ko, sa mga maganda nun. Halimbawa, yung ito, pero alam naman pagka-fellowship kasi, o kahit pagka-puntahan, kwentuhan, minsan lumalagpas tayo sa boundaries. Kasi ang tendency kasi natin, gusto natin magpasaya, so tayo nahaluan natin ng mga green jokes para maging masaya lang ng lahat ng bagay. Pero the moment na dumaan ka, ano siya, nangangulubi yung aura niya nandiyan. Hindi lang authority, bagkos alam nila yung light ng tao ito. No? Kasi yung dumadaan ka, wala pa kailan yan, makikisama pa ka sa atin yan. So isang bagay yun na nagpapatuloy sa magitan ng prayer life niya. Andun yung karakter niya. Na pag bumaba, tahimik sila, ayaw nila magsalita ng mga something na green joke, ng mga pilot na bully, ayaw nila ng gano'n. Bakit? Alam nila sisitayin sila yung taong darating. Napakaganda po yung gano'n. Yan yung fruit na. Oo, bunga na yun. Pwede namang maging masaya, di ba? Nang hindi nang bubuli, nang walang masasaktan. Di ba? Pwede namang maging masaya. Sabi nga, hindi lahat ng masaya tama. Dapat tama para maging masaya. Yun. Amen? So, tayo po ay lumako na sa ating prayer. Corporate na lang po. Nagka-corporate po. I-corporate po natin. Siyempre, number 1 yung babago ang gusto ng ating pastor. Magkaroon tayo ng pagkakasundo. At yung leading ng banal na espiritu sa atin, kung ano man ang mangyari bukas, no? Kung ano yung leading niya sa atin, kung tayo ba ay magpapatuloy bilang ibang simbahan o ibang pasalos po natin, sa kanya po yun. Tapos ipag-pray po natin yung victory ng gawain bukas, lahat po ng gagamitin. Si Sister Dorothy, number 1, sa kanyang preaching. Si Ate Rona sa presider, si Kuya PJ sa praise and worship, opening prayer, ministerial. Praise and offering ka ba, Kuya? Opo. Ako na lang. Ikaw? Teka, sino opening prayer? Ano mo? Hindi, ano ka sa Closing. closing ka, benediction ka, kasi mag-a-announcement. Tapos, ano naman yata? Nasaan na ba ang ating ano? Sige, tingnan natin para sure tayo. Saan ba yung ating? Bago tayo mag-pray, baka si Ate Arlene, si Kuya gustong i-share kasi ang napag-usapan po natin na ang sabi sa 1 Thessalonians 16 and 18, ang sabi niya, rejoice always. Palagi daw kung maging pasayahin. Pagkatapos, pray without ceasing. Manalangin ng walang humpay. At pagkatapos, sa lahat daw po ng pagkakataon, ay magbigay ng pasasalamat. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa English, ang sabi niya, pray always, sabi niya, or pray without ceasing. Always give thanks, for this is the will of God. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in your life. So, kayo po, ano po yung, ang sinabi kasi namin, kung sino yung lagi mong kausap, na-adapt mo yung karakter niya. No? Ngayon, kung palagi po natin kausap ang Panginoon, dapat yung karakter ng Panginoon ang siya na-adapt po natin. No? Nagiging mas pasensyoso tayo, nagiging mas mag-iisip tayo, mas nagiging mapagpatawad, mapagmahal, and so on and so forth. So, kayo po, ate, ano po yung naging bunga ng pananalangin sa inyo? Yung walang sawang pagdawasal namin, puro kailangan. Ako ko, hanggang saan ba itong pagtitiis namin na pagsubok, sabi nga. Always, sabi ni Pastor Raymond, always this, that ano ba, negative o positive. Wala niyan, pero yung sa pamama sa bahay, ibigay talaga kasi katulin yung pagpipilian. Yung una, hindi kami tinanggap doon, dahil pero mo, sino ba tatanggap sa amin, 500 kami pera.
Pero sige, pasalamat pa rin. Tapos yung hindi naman akalain doon sa pangatlo na ibigay na, pasalamat namin. Kasi yung una na sa right side taas, siguro sabi namin ito, siguro binigay ni God, tanggapin na natin. Yung maliit talaga sa rooftop, tapos ibang Gigisayin kayo, gigisayin. Tinagad na namin yung talaga, hindi na kami tanggapin. Pero nung time na pag tumawag yung isang kaibigan namin na ako, talaga sama ko kayo ulit, makipag-usap doon. Kaya hindi naman namin nakalain na ibibigay kasi sa unang makipag-usap namin, tinanggal yung 500 namin, hindi rin kaya 2.5 yun. Kaya may isip pa na buti na awa rin sa amin na kasi sabi ko nga, kasi sabi niya kayo lang kami bibigay yung balance na 2,000, sabi ko, mayroon mga ako, sabi ko. Pero naman pre, sabi ko, sobrang taka na akong nangihiling ko, sa hinihiling ko. Kahit man na, sabi ko yun, binibig sa amin, naka-straight up. Kasi sabi ko sa kanya na, magbibigay na ako pag may trabaho kami, sabi ko. Yun, nakuha naman yung isla ako, naka-dredge, nakabigay ako ng 500, naka-down na ulit ng 1,000. Tapos ito nga, pas gusto ko sana i-linisin na kaya request ko yung itong parating na kasi naalala ko sa amin ko naman pag-pray mo, yung pang matagalan, hindi pa nang dalian. Kaya nila ko yung maraming sa akin, kaya ito nga pas, may paparating sa Air Force Base na talagang pang matagalan na ito ko yung mami ko sa kanyang tutakalog talaga. Kasi tignan mo ko yung mami. Lagi kong ina-advise sa'yo, alisin po natin yung right. Yan talaga ang mapagsa sa akin. Alalahanin mo na ibanggit mo sa akin na may tutulong na sana sa inyo. Kaso pinairan niyo yung right kaya nawala. Ang design kasi nila, may binibigay si God na tao sa atin na mag-aalok ng tulong. Hindi man natin sila kakilala, hindi naman natin sila kapamilya o kaibigan, huwag silang tanggihan. Dahil sila ay isinid sa atin. Kaya dapat, kung tayo alam na natin na yung tao tutulong sa atin, ibaba po natin yung right. Yung kasi ang nagiging hadlang doon sa magiging blessing, magiging matanggal na sa aming blessing at muli magkakaroon na sana kayo na ikama. Kaso, pinairan niyo po, ayos kwento niyo, yung pride. Kaya, ang lagi ko sa inyo advice, alisin po natin yung pride. Kasi, doon po papasok yung pamatagalan ng blessing niya sa inyo. Yung po yan. Kaya ito na sabi ko, ito papangatin na ito. Tulad kagabi, tama sinabi mo yung pride na ba? Gusto mo naman, kumakain ka dyan ha. Kumakain ka dyan, magliligpitan na. Ito ba naman, kumakain ka dyan, tapos kasama mga Pilipino, pakunan ng tubig. Try-try na nga yung pagkain, kinakain na nga lang namin. Pakunan, ayun na, muntik na naman ako kung high blood naman. Tinawag lang ako ng kasama ko. Sabi ko, hindi ko alam. Huwag mong painaling ingit ko. Baka naman, hindi mo matayin ka. Saan ko pulutin. Bakit nung nagsurbing ako, na-important sila, nakapagligpit na ng mga pagkain nila. Talagang kumakain ako, sasibuyan mo ng tubig yung pinakainan ko. Hindi mo naman pwede kausapin ng maayos. Yun nga, sabi ko, kasi dito namin naman papasok yung basta i-prayer ko, ito na yung matagalan siguro na ako. Kasi lagi ko rin kinukulit, siguro nakulit na sa akin. Sa Air Force, yung cleaner, 2 days day off, 62. Tapos sabi sa amin, kung nasa amin ako, magpapakapit kami ng hindi. Tapos kung anong gusto na kung legal stay in, sinabi namin na, lalo ko nga ma-interview, pala kami yung magtatanong, hindi siya yung inaano niya sa amin kung ano yung kagustuhan namin. Tapos kung kaya niya ibigay, ibibigay niya. Ngayon, hindi gusto ako ano yung 2.5, yung una 2.5, tapos nagugulit kami sinabi ng 2.8, tapos pre-transpo. Yun yung kalman yung sinasabi mo. Dalawa kayo ba eh? Ako lang po. Sabi ko sa kanya, Lord, sawa na po ako sa part-time na hanggang diretso ko lang yung part-time. Sawa na ako, baka bigyan nyo naman ako ng pamatagalan naman po, sabi ko. Hilingin mo kayo na save ka ng Holy Spirit. Ikaw kumbit yung puso at isipan mo. Aalisin ni God yung pride. Yung hindi maalis sa'yo sa iyong puso. Kasi yan talaga maghahadlang ng blessing niya. Kasi magpapalayo, alalahanin po natin na pumunta tayo sa ibang nasa para hindi natin, huwag natin dalhin yung paano natin ugali sa Pinas, sa work. Kasi pinunta natin ito sa ibang bansa,
para mag-work. Hindi na So, matutunan. okay na. Ang hilingin mo kay God, i-save ka ng Holy Spirit. Kasi kanina, Kasi hindi mo matatanggal yan. yung pride hanggat wala, hindi ka nakakabit ng Holy Spirit. No, Lagi ka mag-talk ng prayer. Kaya hindi kailangan ng prayer. Basta yung on the spot na prayer ang itok mo. Huwag mong kalimutan ang pasalamat kay God. So, tiwala kay God. Kahit hindi natutuloy yung part-time, pasalamat pa rin ako. Yun na nga eh. Kasi ngayon, naulit-ulit. Hindi kasi yun hindi kasi blessing ni God yun. Pag kasi part-time, illegal yun. Anong sabi ni God sa Holy Bible? Ang anumang bansa ay maaaring ng tirahan. Subalit, kailangan nyo sundin ang mga batas ng bansa kinaroroonan nyo. Ngayon, pag wala kang ikama, isang uri ng paglapag sa batas ng tao na nakain sa batas ni God. Kaya yung blessing, hindi na, yung part-time, hindi po blessing yun. Blessing ni God, ni Sita nyo, kaya hindi tatala. Kaya ang advice ko, dapat kilingin mo ang matagalan ng blessing. Yun ay muna kay God. Ito So, na ganun nga yun, yung, ito na nga yung papasok. Okay, sir. Ito na nga yung So, papasok. ipag-pray mo, pray lang. Yun yung papasok na kuhan. Kasi mismo nag-direct na ako sa kahit English, barok na ng English ko, hindi sa mga Pero ngayon, nag-offer na Kasi kung international. Depende yun kung sa ako namin. Kasi tinanong kami kung gusto namin magpakapil. Hindi na ako sumunod na ayoko. Saan pa ayoko? Sabi ko, basta trabaho na yung bilhin. Kasi yan yun. Sa akin, Air Force. Spending sa akin, kuya, ikapili. basic experience sa akin, kuya, kailangan mo ng PTS. Iisin mo. Kasi ako, ito, nung bago pa rin ako ng PTS, ako, kumbaga, ina-accept ko lahat. Kasi wala akong alam eh. Yun, nung naroon na ako, hanggang sa sinusundo ko nga ako ng pero na nun, talagang ilang buwan, halos 4 na buwan. Wala makakapaniwala dito sa iyo. Nandun mismo ako sa kusina. Kaya niya, kuya, tiniis ko yun. Pero yung bibigay pala sa akin ng Panginoon, mas higit pa. Nung matapos yung 4 na buwan na Yung tayo sa kanila Kaya, Yung problema sa akin, tulad kanina na naman, nakulit na naman. Huwag ka supervisor ng gabi. Tingnan mo sa akin, kanina na ulit na naman. Kuya, amoy, Bago kayong trabaho, sabi na pagkain. Sabi na ako ng oo. Sabi niya, hindi Hanggang kasi sa meron. yung mga Pilipino ko naman, pinagtrabaho kami ang bibigat. Sabi nga ng kasama ko, sabi nga ng trabaho natin dito, hindi kargador, dapat nagkaganito. Tapos umihingi ka ng pagkain sa laborist, mamaya, tapos dinadriver ka naman kami, hanggang sa nakapagawa yung isa. Tapos itong huli na, last minute, magsisimula na, kumain lang kami ng beach dahil sa butong. Sakto sunod-sunod ko nung nakita niya na kumakain, wait, sabi ng laborist, ay di na nagpantingin sa kasama ko. Sabi, you go home, no problem, lang yung Pilipino, lumayas ko, so hinahabol na kami. Sabi, ano na yung patingin niya sa akin, isang days lang, kanina pa tayo humingi ng pagkain, kasi sasabihin niya, hindi raw kami humingi ng pagkain. Ano lakas natin? Kaya yung puso ko nung sa babae ng laborist, ano mapi power, wag? Ano mapi akil? Alatong kalam, akil, where? Then what? Tapos kaya lahat ng laborist, doon na hinabol kami, binabantayan pa ako na video, wala, lahat ng Pilipino, lumayas, kaya malaking event na yung pastor, siya ngayon ang malilintikan doon, dahil Sa White House. nawala yung mga tao, nawala yung mga Pilipino, siya ngayon ang mananabot doon. Ito, kaya may kinagandaan sa pula ko sa iyo, naalala ko. Nung nagpaparkin ako, sinila ko ni God ng extra income. Ano ang ginamit ko? Lord, bigyan mo ako ng extra income sa mga tulong, isira sa kapwa. Nung nagpaparkin tayo, pinakita natin magandang attitude. Chinese. Nagustuhan ako ng Chinese ngayon. Yun, dalawa silang magkasosyo. Ngayon yung isang kasosyo, sumikarit, napunta ng Jeddah. Nang mga ilang buwan na, tinawagan ako. Inukiran ako. Dudublihan niyo yung sahod ko. Sabi ko, no. Bakit? Hindi ko kayo legal na employer. May sponsor ako. Ibig sabihin, ano doon ang blessing eh. Pero hindi blessing yun, illegal eh. But sabi ng Chinese, ako bahala sa ikama mo, sa lahat ng papel mo. Pero sabi ko, hindi yan ang hindi yan ang ako. Kasi iniisip ko rin yun, magkaroon ako ng stars ba? Parang So, hindi ko tinanggap yun. Pero maganda offer. So, tinanggihan ko yung
yung Chinese. So, habang tinangyan ko, patuloy na natigil na kasi yung part-time ko nung dumating yung fake COVID-19 yung 2020. Ganyan So, sila. yung doon lang natigil yung part-time ko. Pero tuloy-tuloy mula nung napunta ko rito sa Pero ganyan sinabi mo na Kuya Mami yung part-time, tingnan mo ito Kuya Mami para sa akin lang naman na opinion ko. Kung sa part-time sa mga na illegal, tama ka din ang illegal dahil wala din tama. Sa literal na pa, kung yun ang way na makakasurvive ka muna na panandalian, habang nag-pwede na hinihintay mo yung kasagutan. Tulad nito, dumating yung pagko sa aking bibigay, kasi sabi ko, pipili ako sa pagpa-part-time eh. Once na makuha ko lang yung trabaho ito eh. Yun ang, syempre no choice, literal, kakain tayo sa pang-araw-araw. Kung hindi natin tatanggapin yung time na yan, paano ka makakasurvive? Saka bago dumating yung hinihiling natin eh, kailan pa, di ba? Kasi sa akin naging practical na ako doon yung mga na... yes, practical yun. Pero mas maganda, lahat ng ano mo, ano mo kayo. Ikilos at ikikilos. Basta tanggalin natin yung type. Yun na nagpapalayo ko talaga sa atin. Sa blazing, kapag nagpapalayo sa Sabi atin. nga lang Talaga yan. sabi ko nga mga na... Kasi may sinisin sa ating tao. Ito lang nga, ito lang nga yung mano ko sa Yan, kanila. pag kinapil ka, ibig sabihin, may kamakanan. May kamakanan. Sinong nag-recommend sa ito sa... Nakuha lang namin sa GC yung pass. Sa kaya GC kayo? Mga GC na ako, yung sa mga hurumurong lahat. Oo. Doon, pasok ka, hanap ka lang doon ng kwarto. Tapos sa palaran na Hindi lang. ka, di Hindi ba? po ako nakabilig sa kanya. Sa palaran na lang. Kasi hindi inaabangan ng ano siya. Sige, so ngayon po, ngayon natin, is-prayer natin kay Kuya. Tama yun, habang nagpa-part-time tayo, huwag tayong titigil ng panalangin. At palagi tayong specific sa panalangin natin. No? Lord, gusto ko ng permanente trabaho. No? Hindi lang po permanente, magandang sahod, magandang oras, may benefit. Lagi po natin i-declare yan. Kasi kung hindi natin i-declare, sabihin wala yung pananampalataya natin. Kasi sa pamamagitan ng ating mga labi, dinideclare natin yung faith natin. Kaya po yung word, no, kapag nananalangin tayo, ano yung lakasan, bakit hindi? Ang kausap mo ang Lord eh. Kapag nakachismisan mo dun sa kapitbahay eh, yung ingay-ingay mo eh. Diba? Yung kwentuhang walang kwenta, talagang bidang-bida ka, lakas ng boss mo. Sa Panginoon, lakasan natin. Pag narinig ng Panginoon, ay ganun ka-confident ang anak ko na to, na kaya kong ibigay sa kanya itong trabaho to. Bakit hindi? Diba? Ang Panginoon, lagi po siyang kikilos dun sa pananampalataya natin. Kaya sabi, everything is possible to those who believe. Mark 3:22. Everything is possible to those who believe. No? Lahat po sa taong nananampalataya. Okay? Tayo po Binigyan na nga yung sa web, binigyan na nga yung bahay. So, yung permanente naman sabi ko. Sawa nga ako sa part-time, sabi ko. Binigyan mo talaga eh. ibibigay Sawa ko nga lang. ako sa part-time. Amen? So, yun po ang focus ng prayer natin. Tingnan niyo po sa mga GC nyo, yung mga tatayo bukas. Ano ko ng phone ko? Okay. Andito, at 7. Bisita pa man din yung mga national leaders dito tayo. Ay, nga pala, buti na ako niya, Pastor. Paano nga pala yung Pastor, yung mismo yung nakakulong sa amin, yung Saudi, gusto sumami. Tsaka na po. Yung inaano ko, lahat kami doon sa bahay na isang bahay. Pag-okay na yun. Yung invite na sana namin last week, eh, nagkaroon siya ng masakit yung kawan niya ng sama. Kanina sabi niya, sama ako bukas sa akin. Eh, nag-invite na natin yung puro Pilipino. Tapos, kasi nakakalang kami sa sala, sabi nung ano na, dati na rin nilang ano, yung lumipat lang ng bahay. Tapos sabi niya, sir, punta kami ng church bukas, kasama namin ang asawa sa Pilipinas. Sabi niya, wala, may church ba dito? Sabi niya, Christian, sabi ko hindi naman literal na ano. Sabi niya, okay, ewan ko po, that is singing. Sabi niya, ganun, singing, they have dancing, sabi niya, they have drum, ganun daw mga music. Sabi niya, sabi ko, yes sir, sabi niya, gusto ko yun, ganun. Kasi ano talaga yan? Sabi ko dun sa ano, sabi ko, are you serious sir? Yes. Sabi niya, walang ano bukas, sabi niya, lahat tayo. Sabi ko,
Sabi kong bakay. Yun, sabi Kung ko. bakay na yun. Tsaka na, kaya inano. Pero alam niyo po talaga, marami na po mga, Sabi. oo, na. So, marami. Oh, pastor, sigurado kayo ah. Sigurado kayo pa rin pastor ah. Galaan maalis na kami kanina, iba rin. Yung dalawa rin tayo. Yung dalawang Pilipina, nasasama natin sa bukas. Eh, biglang may tumawag, may part-time sila bukas sa last days. Sabi niya, ate, si Sir Vander na lang at saka si, si Ninette at saka yung asawa niya daw isama. Sabi ko, oh, sige, alis na kami. Tapos, nakita ko dun sa ni Pastor, 8:15 na siguro bukas. Sabi ko, ay, ito makakasama bukas. Salamat naman. Kasi binigyan mo kami. Kasi ayaw ko na may yung spirit nila na gusto mong Okay naman yun, kaya lang medyo alam niyo yung specification natin. Saka ano, pwede sana ako Well, okay na. Ako na may invite eh. Let us continue praying. Yung buong kasama namin sa flat. Anyway, ang ano naman yan, ang contention naman dyan, hindi naman, ano yun, church, hindi na bawal sa Saudi Hindi Arabia. na. Pinapayagan lang ng ministry Pinapayagan. yan. Ayaw lang nila i-public. At saka wala lang complaints. Yun lang talaga. Walang complaints sa Walang kanila. complaints na may sons kasi inaalaw na nila ngayon yung mag-practice ng faith. Alanganin ako sa ko pati Sa second Bali, one natin. ano ang ipapray mo? Yung mga tatay bukas. Yes, sa tatay ko. Tapos, Ano ba corporate? sa isa na lang, ikaw nga. Corporate. Dapat tinatanong mo kung ano corporate mo. Hindi, baka ako may mga special prayer request. Sa akin po kasi, mas nanakay ko po yun. Sa mother niya. Kasi nagpapagawa po siya. Malaki ng problem. May Progress. trabaho pa sa kanyang anak ko. Trabaho din Ano anak ko? Yung anak ko nasa training. Anong training? Sa Marine. Marines. Ay, hindi ko ito Marines, gusto mo sundalo eh. Ako, training. Yung kahit kasapukan niya, pas na ako. Sige. Ang Pero sa akin naman po, gusto ko lang i-share yung goodness niya. Yeah. Alam niyo naman na hindi lang week, last month, Yes. dami namin pinagdaanan. Pero ang pinaghawakan ko lang talaga is yung humbleness, kahit ano yung marinig namin. Lagi ko minsan sa kanya, pagpakumbaga walang mawala sa akin namin. Hindi, sabi niya gano'n kasi alam niya naman, kung kilala niya siya, yung ugali niya, minsan di naman ako. Hindi, sabi niya, kung lagi lang magpakumbaga ka, mas lalo kang inapi ng tao. Sabi ko, hindi, andyan sila, sabi ko sa kanya. Nakatingin sa akin. So, anong silbi nung every Friday sa akin nag-church, nagiging ng mga sermons, gano'n. Yung lagi niya, yung lagi magpapakumbaba sa ganun sitwasyon. So, to God be the glory naman po, may bunga naman po yung pagpakumbaba. Kasi yun talaga yung ano po, since natanggap ko si Jesus Christ, yung humbleness talaga sa puso ko, hindi ko talaga mawalayan. So, kahit makarinig ako na masasakit na, bagang hanggang sabi ko na kanya, hindi tayo sinasaktan. Okay lang yun, sabi ko sa kanya. So ngayon, alam niyo ba, ma-share ko lang, yung pinanggalingan namin bahay na yung parang hindi na talaga kami. Dami ng problema na lumarating sa kanya. Iba na yung mga inano niya sa amin, bumabalik sa kanya. Ayan, sabi ko, diba, sabi ko dun sa kasama namin sa basa, sabi ko sa'yo, ang Panginoon hindi natutulog sa akin. Inalangan ko ng luha yun. Sabi ko nga ganun, wala kaming ginagawa na sa kanya. So, bakit ganun ginawa niya sa amin? So, yung Panginoon sabi ko, ang favor na dito talaga sa amin. Kahit ganito lang kami, pero patuloy pa rin kami. Kahit anong hirap na dinadaanan namin, stay pa rin kami dun sa Kanya. Kahit hindi man sabihin mong 100% na faithfulness kami, even dun sa financial fighting namin. But at least yung heart namin, andun talaga sa Panginoon. So, yun ang lagi kong sinasabi sa kanya. Lalo na pag-aalis siya kung natrabaho. Yung pagpakumbaba lagi kong nilinin sa kanya, kontrolin mo sarili mo. Sabi niya, sige, salamat sa akin.
buti sabi niya nandiyan ka, sabi niya laging kumokontrol sa ano daw niya, hyper niya. So, yun lang ang yun ako sa Panginoon talaga na hindi naman tayo bata dun sa Christianity. Kaya kailangan, sabi ko, kailangan din natin mag-mature. Even sa dami ng trials, struggles, ano lang yun, yung hindi natin masabi na siyempre sa bawat isa, kanya-kanyang problema ang mga dinaranas, diba? So, kanya-kanya din yung way ni God na ibigay yung kahilingan natin. Kanya-kanya din yung ibali sa bawat kung sa ano pa, yung mga kurso-kurso ba, kanya-kanya ano. So, yun lang talaga, hindi ko maano yung goodness talaga ni God sa buhay namin. So, thankful pa rin kami. Ngayon, hindi naman sabihin namin na, pero salamat sa Panginoon, survive naman kami. Yung pang-araw-araw, kanina nga, kasi exam ng, yung college ko sa Pizza 4. Sabi ko sa kailangan natin 8,000 plus. Sabi na, isa na lang muna yung pera doon para pambay namin sana sa bahay, partial na naman. Sabi ko, lang, partial lang muna natin ng 5K. Sabi ko kasi hindi, yung 500 doon hindi din naabot. Sabi ko dun sa 8,000 na. At hindi, buuin mo na yun. Sabi ko, hindi ka mabuo. 500 lang yung pera doon sa kanya. Pamasahe ko pa, na-charge ko, sabi ko gano'n. Sabi niya, sige, bahala ka na, ikaw na ano. Sabi ko, may ano pa naman sa 467 ang first niya, tapos 17 up to 24 na naman kasi finals na sa first gen yata. Seaman kasi. So, kaya, sabi, pati sa akin na cancel ang ngayon at saka bukas. Tapos may bukas, sabi ko magsisimba ako, buti nakaisa din yung bukas namin. Sabi ko, Punta kasi yung tama-tama yung Brad, sabi ko. pasalamat pa rin kami kasi andyan talaga si Lord, hindi talaga kami doon. Kasi sa alam ko naman talaga, habang dumadami yung mga problema namin, struggles, ayaw ko talagang bumitaw sa kanya. Hindi ko talaga naisip na magpahinga muna ako, Lord. Hindi muna ako dadalo. Hindi, mas lalong, sabi ko, mas lalo akong lalapit sa kanya kung maraming mga pinagdaanan namin sa buhay. Sabi ko sa kanya, kaya natin to, sabi ko. Kahit hindi man ang ganun, kasi yung mga tao, hindi pare-pareha kasi yung hiningi natin kay God. So, yung iba, on the spot na tinigay, mas malaki pa. Pero ako sabi ko, Lord, kunting ako sa paunti-unti lang, sabi ko ganun. Naghintay ako in the right time na ibigay mo sa akin yung, pero naman blessing sabi kami, Kuya Man. Handa akong maghintay, sabi ko, Lord. Basta, ibigay mo lang talaga. Inahanap ko siya within this year, sabi ko. Dinala ko talaga within this year, sabi ko. I-declare po natin. Lord, I am praying this year. I'm going to receive the blessing. Amen? Sige po, at tayo'y umabot. Masarap mag-sharing kasi talaga no? Kasi hindi tayo wala tayong ganito kasi madalas, diba? Pagka prayer meeting, madali. Tapos, iba talaga pag tulong-tulong sa pagluluto. Madali. Marami tayong oras na share. Okay, sa closing prayer. Ikaw na, corporate tapos. Sino close? Ako na. Okay, kaya tuloy. Before we pray, ang sabi ng ating Lord, kung may pagkagalihan sa lupa, ng dalawa o more than two, ang sabi ng ating Lord, binabayin ko na sa inyo. So, nangunuan lang sa matter of declaration. Kung sinabi mo na, Lord, sabi mo nga, this year, permanente ako, at tama, declare, yun ang gusto ng Lord. Yun lang naman ang pinaka. At ang sabi na ating Panginoon, panalangin ng mag-will, mga pangyarihan. Yan ay talagang magiging maaabot sa ating pagkakayan. So patuloy po tayo mag-ibig Diyos. Padagdag ko lang nga. Yung ikama ko rin, ipapadagdag ko. Kasi 2 or more is gathered. Mas powerful na prayer. Amen. Okay, matabla natin. Salamat Panginoon sa gabi ito, Lord.
Lord, yung aming pasalamat, hindi ko na wala yung prayer meeting. Salamat, Lord. Pagkamat maraming pinagdaanan, maraming hindrance, hindi at nadaos mo din namin yung pananalangin namin. Yes. Nakapakinig kami ng station, nakaalit kami. Napakinggan po namin yung mga testimony ng bawat isang mga oras. Salamat, Father God, sapagkat even in this very small room, kasama po namin kayo. Because if there are 2 or 3 gathering your name, nasa kalagitnaan po namin kayo. At nagpapasalamat kami kung sa privilege and confidence of God na ano man ang panalangin po ng mga anak paligid. Tinutugod nyo agad sapagkat it will give glory to your holy name. Kaya sa gabi ito, Panginoon, sama-sama po kami malapit sa iyo. Una-una, Panginoon, ayaw namin na manalangin na mayroon pa rin damdamin sa bawat puso ko namin. Kaya naman, Panginoon, sa liksip mo, ng aming puso at isipan, Panginoon, kung ano man, Panginoon, yung mga pride na nakatago sa puso ko namin. Yung mga pananalita namin na hindi ko nagiging tama, yung mga justification ko namin sa mga mali ko namin, ipinahayag ko namin sa Panginoon. Yamang wala kami pwedeng ilihim sa iyo, pagkus Panginoon niya, mas magandang ipahayag na. Sapagkat ang sabi mo, Lord, ano man ang kasalanan na pinayag ng aming pulabi, ikaw po ang Diyos na tapat at magpapatawad at maglilinis sa aming pagkatao. Sa aming po pagkatao. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa makitan, ng dugo po ng Panginoon sa Kristo, Lord, cover us with your righteousness, Lord. Hindi yung righteousness namin, hindi yung self-righteousness, but the righteousness, the imputed righteousness of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa mga prayer request po ng bawat kapatiran. Bagamat wala po kami na isulat, dahil na nasabi po, Lord, sa buhay po ni Ate Rona, alam niyo pa kami yung situation na kanya pong ikaw. Ang aming dalangin, Father God, na kung sino man yung pong department at yung person na ahawak po ng kanyang paglirinig ng kanyang ikaw, Lord. Sa gabi ito, Panginoon, dalawin mo siya, Panginoon. Amen. Ipaunawa mo sa kanya that she is my daughter and she highly favored. Amen. Upang sa ganon, ano man ang daanan po ng papeles na ito, Lord, immediately yung signature at yung approval ay nalatag ko sa kanya yung papeles, Lord. Walang imposible say, Father God, even those people that will arrange or that will fix, Panginoon, sa loob ko ng Jawasato, sa MOI, Panginoon, tagamat sila Muslim, but they are also you created them, so Lord. At alam namin na even yung mga tao ito ginagamit mo power for our own benefits and blessings. Kaya kaya mo, Panginoon, na maging testimony, Father God, sa mga darating na araw at linggo, iatiraw na yung paglinyo ng kanya po ikaw, Lord. Salamat, sinisenyo po namin yan sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo, Lord. At it is not only ikaw, Panginoon, even, Father God, yung mga desire ng puso po ni Ate Rona na magpatuloy po dito sa bansa Saudi Arabia, Lord, ikaw, Panginoon, na magbigay po ng kapapala. Dahil sa kanyang trabaho, yung pong favor, Panginoon, sa kanya pong managers, yung pong favor sa kanya pong mga co-workers, Lord God, at higit sa lahat yung favor mo, Panginoon, sa buhay po ni Ate Rona, Father God, ay tanggapin niya sa oras po nito, sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo, Lord God. Lord, ang buhay po ng nanay ni Ate ni Kuya PJ, Lord. Napakaganda ng kanya pong testimony na po saan, Father God. So, magkita po ng panalangin, nagkaroon po ng improvement ng kanyang nanay, Lord. At naniniwala ko sa patuloy po ng aming pananampalataya sa magitan po ng aming panalangin, Panginoon. Even those cancer, Father God, will bow down in your name, so Lord. Luluhod ko yan, Panginoon, sapagkat ikaw ang dakilang physician po namin, Lord God. Pagkabat, Panginoon, maaaring may ginagamit na gamot upang mawala itong cancer nito, pero at dahil, Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala, Lord. Gamitin mo yung gamot, gamitin mo yung mga tubig, gamitin mo yung lahat ng bagay na pumapasok po sa nanay ko yung PJ na maging daluyan ng kanya pong kagalingan, Lord. Magkaroon, Panginoon, ng glory sa pangalan mo, Lord. Mabulan ang buong pamilya ko ni Kuya PJ na yung aming kong Diyos na pinagbibigyan ay Diyos na mapagdimala, ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan, ang Diyos na nagbibigay ng buhay na kaaya-aya, O Lord God. At yun ang dinideclare ko namin sa buhay ko ng nanay ni Kuya PJ. At ngayon palamang, Father God, for the power and authority that you give it to us, O Lord. Nire-rebuke namin, Panginoon, yung stage 4 cancer sa buhay ko na namin ni Kuya PJ. Right now, in the name of the Lord Jesus Christ, get out of the body of nanay ni Kuya PJ. Kaya ano, Panginoon, na magkaroon ng kaginawaan sa
sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Lord, let that be a miracle and divine healing in the name of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, and let that be a good testimony sa lahat na makakita po ng miracles po, Panginoon, sa buhay po ni Nanay PJ, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay po ni Kuya Manny, patuloy siyang gamitin, Lord, bilang aming advocate sa mga OFW stress, Lord God. Binigyan mo ng talino, binigyan mo ng kakayanan, binigyan mo, Panginoon, ng tapang at takas ng loob ang aming kapatid na ito, Father God, to even fight, Panginoon, sa mga rights at sa mga pribileyo po ng mga OFW na distress, Lord God. Salamat sa marami pong aming kababayan na napauwi sa magitan ng tulong na paggamit ng Kuya Manny, maayos sa mga papeles nito, Lord God. Bigyan mo siya, Panginoon, ng maraming pagkasagaan ng pag-ibig, yung servant heart, upang sa ganun hindi lang dito sa iglesia siya maggamit, even, Panginoon, sa mga kababayan po namin na naghahanap ng justice at naghahanap po ng repatriation sa Lord God. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Itubili, Father God, na hindi limitado kapangyarihan mo sa buhay po niya. Even yung pagtayo niya, Father God, sa pulpit, nagsimula na po niya, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom and knowledge, O Lord. Bigyan mo siya, Panginoon, ng strong courage, Father God, at makita niya, Panginoon, yung kanyang worthy sa harap po ninyo, O Lord. Salamat, Father God, sa pagpapalang ipinagkaloob mo sa buhay po ni Kuya Manny at nananampalataya kami. Marami pang tagumpay ang mararanasan po ni Kuya Manny. Panginoon, kay Ate Arlene at kay Kuya Ed, Panginoon, matagal na silang humingi ng pagpapala po niyo. Lord, witness ang kapanligid mo kung paano po dumanas ng napakahirap at napakalaking problema. Itong dalawang ito, Lord God. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi magtatagumpay ang kaaway sa buhay po nila, Lord God. Katulad ng binanggit po ni Kuya Ed, Panginoon, na kung saan meron na po, Panginoon, na naghahanap ng trabaho para sa Kanya, naghahanap ng kapil, Panginoon, para sa Kanya. Lord, kayo na pong gumawa ng paraan, Father God. Bigyan mo, Panginoon, ng katiwasayan, ng kapahinahan, Panginoon, si Kuya Ed at si Ate Arlene sa mga nadanasan po nila, Lord. Ang sabi, Panginoon, if we are in heavy laden, so Lord, ipagkatiwala namin sapagkat ikaw po magbibigay ng kaginawa sa bawat buhay po nila. Lord, we declare that this year, Panginoon, sa buhay po ni Ate Arlene at sa buhay po ni Kuya Ed, sa dakilang pangalan ng Panginoon sa Kristo, na mismo ang kapil ang lalapit sa kanila, Panginoon. Silang mag-aalok, maayusin yung kanila ng mga papeles sa Lord God. Silang mag-aalok ng magandang trabaho, Lord, na kung saan ang Friday at Saturday ay day po nila, Lord God. Sasabihin ng dalawang ito, Panginoon, na aming Diyos ang pinaglilingkuran, ang Diyos na karapat-dapat na sabay sa Espiritu ng Kasatohanan. Mararanasan nila, Panginoon, ang kapiluhan. Mararanasan nila, Panginoon, ang on-time salary, Lord. Mararanasan nila ang big salary, Father God, that they will serve the Lord in the name of the Lord Jesus Christ, Lord God. Tapos na po, Panginoon, ang kanilang compliance, Lord. Ngayon po, Father God, sa bawtang na alihin nila, Panginoon, yung kanila pong itinanim sa Lord God. Salamat, Father God, at even, Panginoon, kanila pong status na bilang guro, kasama po si Boy Boy, Lord. Dinideclare po tayo, Panginoon. It will remove from the Jawasa, Father God, and they will have their own ikama in the name of the Lord Jesus Christ, Lord God. Hallelujah, nananampalataya kami, Panginoon. Sa very day, greatest testimony sa buhay ko ng dalawang ito, Lord. Ipakikita, Panginoon, yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Kailanman hindi po sila nagkamali, Panginoon, ng pagtitiwala nila, pagbibigay ng kanilang pong pananampalataya para sa iyo, Lord God. Salamat, Father God, sa tagumpay, pagpapala, Panginoon, natatanggapin nila, Father God, sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo, Lord. Lord, nananampalataya ko, Panginoon, that one day po tatayo po yung dalawa to witness and to give testimony in order to give honor to your holy name, so Lord God. Salamat sa mga blessings na ito, Lord. Panginoon, sa oras na ito, Father God, ilalapit po namin sa iyo yung situation po namin, Panginoon. Alam mo, Father God, yung naman ang bawat puso po namin, Father God. Lord, Pastor Jules is our spiritual father to this church, Lord. Alam niyo, Panginoon, paano namin binahas si Pastor Jules, Father God. Amen, Lord. Kaya po nasasaktan kami kung ganitong nangyayari po. Not because, Panginoon, sa attitude na ginawa po niya, but because yung pong pinagsamahan ng iglesia nito, Amen, Panginoon, Lord. na nabit po, Panginoon, sa relationship, sa napakagandang relationship, sa napakasayang fellowship, Panginoon, na every Friday, Lord God. Ito yung mga bagay na maaaring mamiss namin sa buhay ko ni Pastor Jules. Yung pagiging jolly niya, Panginoon.
yung pag-ibig nga friendly sa bawat isa, Panginoon. Lord, alam ko namin, Father God, even as hindi ko ligtas sa ganitong klase ng mga paglalaban ng spiritual, O Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, bilang lingkod ko ninyo na si Pastor Diyos na naglingkod at kinuha po yung kung kanyang responsibility bilang head pastor ng iglesia. Huwag niyo siya pabayaan, Father God. Amen, Lord. Sa oras na ito, Lord, mas lalo mo siya kakapin, Amen, Lord. mas lalo mo itama in direction ang kanyang mga decision. Lord, enlighten me. Ilagay mo sa puso niya yung pagmamahal, yung pagiging servant na katulad ko ni David. Tapos sa Panginoon yung humility na humbleness, Father God, ang nararanasan mo. Lord, kung kami mo po ay nagkamali at nagkasala sa magitan ng aming mga pananalita, we're asking for your forgiveness, Father God. We don't want, Panginoon, to blaspheme your servant, O God. We don't want, Panginoon, to retaliate to your servant, O Lord God. Sa pagkakaroon namin, Panginoon, kami ay mananagot sa iyo, Father God. Lord, nadalangin lang namin, Panginoon, bilang mga nagmamahal sa Kanya, Father God. Nasaan man ngayon si Pastor Jun, Panginoon, di po yung kanyang puso, Lord. Magkaroon po siya, Panginoon, ng realization, Father God. It is the flash, Panginoon, it is the brethren. Ang siya pong na-apekto sa oras nito, Father God. Marami po, Panginoon, mga kapatiran na ginawa, Panginoon. At alam namin, we are accountable for that situation. This is the reason why we keep on praying for you and we keep on begging, O Lord. Iayos mo, Father God, ang iglesia nito, Lord. We expect, Panginoon, that sooner, O Lord, muli mag-dress at muli mababalik po yung service nito, Father God. At bigyan, Panginoon, ng way na magkausap ang bawat party, O Lord. To pagsagaran, if ever that there will be really a separation of ways, Father God, magkaroon, Panginoon, ng mas maganda, maayos at mapagmahal na paghihiwalay, Panginoon. Upang magkita man kami kung saan man lugar dito po sa Riyadh, Lord God. Andun po, Panginoon, yung forgiveness, andun yung joy sa bawat puso po namin na makita po namin yung bawat kapatiran ng Lord God. And those brothers na apektuhan, Panginoon, sa situation nito, Father God. Alam namin that we're accountable for them, so Lord God. Kaya Panginoon, magkaroon po sila ng realization, Father God. It's not a matter, Panginoon, kung sino ang kanila pong leader, Panginoon. But it's a matter, Father God, of worshiping you and glorifying your name, so Lord. Yun po yung aming pong adhikain, Father God. Nagkaroon po kami, Panginoon, ng service, tinuganan po namin sapagkat alam namin. That's the only way, Panginoon, to give honor to your holy name, so Lord God. Magkaroon po, Panginoon, ng tamang kaisipan sa mga lahat ng ginagawa po namin upang makita, Father God, kung ano yung purpose ng bawat gawain na ginagawa po namin na every Friday. Lord, alam namin na mahal mo si Pastor Joseph. Bilang servant po ninyo, Lord. At alam din namin na sa oras na ito, sa umagitan po ng Banal na Espiritu, kumikilos ka sa buhay niya, Panginoon. And we ever, Father God, na siya po naging accomplisher ng kanya pong damdamin, Panginoon. We're asking, Father God, na magkaroon din po siya ng pagsisisi. Sapagkat hindi po, Panginoon, nasira sa Pastor Jones, hindi po nasira kami mag-asawa, kundi nasira ang pangalan mo sa iglesia nito, Lord God. And that is we are trying to protect your name, so Lord God. Alam namin, Father God, na ikaw po ang natatang ng SDC na sa puso mong iglesia nito at hindi ka papayag, Panginoon, na mananong kaaway. Ina sa buhay po ni Pastor George, sa buhay namin o sa buhay po ng bawat magagawa. Sa oras ito, Father God, we're asking, Panginoon, na ikaw pong kumilos para sa situation na ito, Lord God. At nananampalataya kami, Lord, that one day katulad po ng inaasap po ng bawat sa at inaasap po namin na magkakaroon po ng pag-uusap, i-close na yung situation na ito. At never na maulong kayo, Panginoon, sa iglesia po ng SDC, Lord God. Salamat po, Panginoon. Tomorrow, Panginoon, tinataas po namin sa iyo yung service po namin. At alam po niyo, Panginoon, yung mga a-attend po at magbibigay, Panginoon, ng glory po pangalan po niyo, Lord. Sa ministerial po si Ate Irene, sa presiding po si Ate Rola, ang praise and worship po si Kuya PJ, sa opening prayer po si Kuya Elton, sa preaching po si Sister Dorothy, at then thanks and offering Kuya Malia sa closing na baligod po, including the benedictions and announcement of our faith. Unang tinataas po namin siya buhay po ni Sister Dorothy. Yes. Lord, nabitin siya bilang channel ng spiritual nourishment para sa bawat sa pusabi.
Tomorrow, Panginoon, kailangan po ng bawat isa yung full spiritual feedings sa Lord God. The true spiritual feedings, Panginoon, upang sa gano'n, ano yung mga hilong at yung mga sugat na maaaring nag-cause ng situation nito, Lord, ay magkaroon po, Panginoon, total healing sa Lord God. Kaya mo, Panginoon, gamitin mo sa study, ilagay mo yung mga words na dapat mapakinggan upang ma-encourage ang bawat isang Lord God. Ilagay mo siya sa iyong pong likuran upang makita yung glory mo every time, Father God, na nagbe-message po siya, Father God. Ngayon pa lamang, Lord, i-confirm mo na yung kanya po kung sasabihin. Kaya mo, Panginoon, na yung kung plano mo ang siyang mangyari at hindi po yung plano po niya, Lord God. Salamat, Father God, sa pagkatalan namin. Tomorrow po, at muli magtatagumpay, Father God, yung gawain po ninyo sapagkat lahat po ng bagay nito, inalalagap po namin sa inyo pong kapalanan namin. Lord, sa magta-transport po, salamat sa lahat po ng tulungan, Panginoon. We are doing these things, Panginoon, not to show the force, but even not only to show the force, but rather to give honor and glory to you, Lord God. Kami po na mga nagtatransport, Lord, ay doon yung aming pong pag-ibig sa bawat kapatiran na makapakinig po na yung mga buhay sa ita upang sa ganun, Panginoon, ay magkaroon po pa ng feeding ang bawat isa, Lord. At the end, Panginoon, ng service, Lord, any announcement, Panginoon, either will come to us with yours or will come to us, Father God. That will be the first and the last na announcement ng iglesia ito. Amen. Everything will go forward at patuloy na lalago ang bawat isang bagay. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang lagi ko namin kasama. Salamat, Father God, sa gabi ito, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa oras ito, tanggapin mo yung pag-uli, ang pagsabat, pag-uwalati. Ito ang dalangin namin at iniling namin sa mga pamilya at matamis na pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Ay, kumain. Ay, kumain. Hoy! Parang malamig, no? Oo nga, parang malamig na nga. Nasaan na lang ito, no? Hello, Amina. Okay, God bless.